Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po'y natitipon upang sa ating pagdiriwang na banal na misa, tayo ay mag-alay ng ating papurit pa salamat sa ating Panginoong Diyos bilang Kanyang sambayanan. Ganon din, itinataas natin sa Kanya ang ating mga kahilingan, ang ating mga pangangailangan. Upang tayo po'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, amin at pagsisihan ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na kayo panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong matularan namin ang pagkauliran ni San Roque na nagpunyaging makatulad ng dukha at mapagpakumbaba ang Mesiyas upang sa pagtahak naming matapat sa iyong pagtawag, marating namin ang hantungang iniaalok ng iyong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Josue sa mga tao, "Kaya naman ngayon, sambahin ninyo ang Panginoon at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Ang Panginoon lamang ang inyong paglilingkuran. At kung ayaw niyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosang ng mga Amoryo na sinamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na aming Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Pagdating natin, pinalayas niya sa lupaing ito ang mga Amoryo, ang lahing nakatira dito. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos." Muling nangusap si Josue sa bayan, "Hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya ay isang Diyos na banal
at ayaw ng nahahating paglilingkod. Hindi niya ipinahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran niyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, mapopoot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya panghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa na niya sa inyo. Sumagot ang mga tao, "Hindi po bale. Basta sa Panginoon kami maglilingkod." Sinabi ni Josue, "Kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod sa Panginoon." Sumagot naman sila, "Opo, saksi kami." Sinabi uli ni Josue, "Kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel." Sumagot uli ang mga tao, "Ang Panginoon ang aming Diyos. Siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos." Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng mga tao. Doon sa Siquem, kanyang binigyan sila ng mga batas at alituntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa ilalim ng puno ng roble sa banal na lugar ng Panginoon. At sinabi niya sa lahat, "Tingnan ninyo ang mga batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ng Panginoon. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos." Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kani-kanilang lupain. Hindi nagtagal, namatay si Josue na anak ni Nun at lingkod ng Panginoon sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay." Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay mailigtas kayo, kaya sa'yo dumudulong. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nakakaloob. Ikaw lamang o puon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa aki umaakay. Nagbabatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailan may hindi ko matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tuloy mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon,
may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Natapwat sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghalian na po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Kayo po ba'y kumain na? Hindi pa po. Ako rin po, hindi pa nakain. Anyway, ito naman ho ay mesa din. Mesa o hapag ng Panginoon. Ako rin ho yung nagmesa ng 10 o'clock kanina. At napakaraming tao, punong-puno ho itong ating sanktuaryo, punong-puno. Pagkatapos, ako ho ay nag-bless ng mga sasakyan, and then lumapit ang mga tao, nagpapabless ng mga rosaryo, eskapularyo, mga dasalan, yan, talagang gustong-gusto ng mga tao magpabless. Meron ding mga nagpabless ng mga lapis, ballpen. Ang iniisip ko, nag-aral kayang mabuti itong mga lapis na ito? Itong mga ballpen ito? Baka hindi ito nag-aral. Tapos, may mga lumalapit din mga tao, Father, pabless po. May hawak kong holy water. So, nagpapabless, holy water, nailag naman. Napikit pagka pinapatakan ng holy water. So, nakakatuwa. Ako ay tuwang-tuwa sapagkat talagang ang gusto ng mga tao ay mabless. Kayo po ba? Gusto niyong mabless kayo? Parang kakunti ang may gusto. Uulitin ko ho. Gusto niyo bang kayo mabless ni Lord? Yan. Siyempre, gustong-gusto natin tayo ho ay mabless ni Lord. Alam niyo sa ating gospel, ito rin. Nahingi ng blessing. Dinala ng mga tao ang mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. So hindi lang pala tayo ngayon sa panahon natin. Nung panahon pa ng ating Panginoong Jesus, ang mga tao ay lumalapit sa Kanya para humingi ng blessing. Dinadala ang mga bata. Yan, nakikita ko dito, ang daming mga bata. Dinadala natin ang mga may sakit. Dinadala natin ang nakikita pa ako, mga aso, lahat na gusto nating ipabless. At tama ho yan. Napakaganda. Yan po ay kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Hindi ho ito isang magandang kaugalian lamang nating mga Katoliko. Magpapabless, lalapit sa pari, hihingi ng prayer. Hindi ho ito isang magandang kaugalian lamang. Kundi ito ay pagpapahayag ng ating pananiwala, pananampalataya, pananalig sa Diyos. Dito natin i-express ang ating pangangailangan sa Diyos. Lord, bless these children. Lord, bless our sick. Lord, bless us. Anong ibig sabihin nito? Ang gusto natin ay sumaatin ang Diyos. Kaya nga maging maliwanag ho sa atin, hindi lang yung mga blessings ni Lord ang gusto natin. Ano ba yung mga blessings ni Lord? Gumaling tayo sa ating mga karamdaman. Ano pa? Ano pa hong mga hinihingi ninyo kay Lord? Tumama sa loto? Mawala na ang mga problema? Hindi naman mawawala ang mga problema. Ang dami nating hinihingi kay Lord. Di ho ba? Pero, hindi lang yon ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi lang yung ating mga kahilingan, mga petisyon na kailangan natin sa araw-araw. Ang ibinibigay sa atin mismo ni Lord ay ang kanyang sarili. Kaya nga mamaya sa banal na komunyon, tatanggapin natin mismo ang ating Panginoong Hesus. Diba? Sa pagsisimula ng pari sa banal na misa, anong sinasabi ng pari sa kanyang pagbati sa mga tao? Anong sinasabi ng pari? Sumayin niyo ang Panginoon, mismong Diyos ang gusto natin na sumaatin.
So sa inyong pagpunta rito sa dambana ni Padre Pio, wag lang yung mga pangangailangang material ang inyong hingin, kundi ang inyong hingin mismo ang Diyos. Lord, sana po kayo po ay manahan sa aking puso, manahan sa aking buhay. Lord, sana po ako'y mapuspos ng inyong presensya. Sana po, Panginoon, maramdaman ko po kayo palagi sa aking puso. Di ba? Kasi kung hihingin lang ninyo ay mga blessing na pangkatawan, ay pag yun inakamit natin, ay maramdaman natin kulang pa rin. Pero pag ang hiningi natin mismo ang Panginoong Diyos, Lord, sana po kayo ay sumaakin. Katulad po ng ako po ay nagsusumikap na sumainyo. Di ba? Pag ang may Diyos sa ating buhay, hindi lamang tayo napupuspos ng kanyang biyaya, kundi maramdaman natin ang malalim, maalab na pagmamahal ng Diyos sa atin. At sa gayon, ang buhay natin nagiging mapayapa, nagiging mabiyaya, nagiging maayos, nagiging maganda. Bakit? Dahil tayo ay nasa piling ng Panginoong Diyos. Yan ay paulit-ulit na sinasabi sa atin, ang Diyos ay palaging nasa atin. Di ba? Emmanuel, God with us. Pero tayo yung lumalayo sa Diyos. Tayo yung nakakalimot sa Panginoon. Dapat, sa lahat ng oras, tayo ay lumapit sa Panginoon. Hindi lamang sa panahon ng pangangailangan. Tingnan po sa Ebanghelyo, yung mga tao na dinadala yung mga bata kay Jesus. Tayo din, lumalapit tayo sa Diyos. Lord, ipatong niyo po sa akin ang inyong mga kamay at ako po inyong basbasan. Kaya nga, ang Panginoon ay gumagamit ng mga banal na tao, tulad ni Padre Pio. Ngayon ay kapistahan ni San Roque. Si San Roque, isa ring manggagamot. Lumalapit tayo sa kanila dahil alam natin na tayo ay sa kanilang pamamagitan, babasbasan ng Diyos, pagpapalain ng Panginoon. Yun po yung ating paniniwala. Kaya yung paniniwalang ito, yung ating pananalig na ito, ang magpapagaling sa ating mga karamdaman. Ito yung magpapagindapat upang makamit natin, matanggap natin ang masaganang biyaya ng Panginoon. At higit sa lahat, ang mismong matanggap natin ay ang Diyos sa buhay natin. Kaya mga kapatid, napakapalad natin sapagkat kayong mga lumalapit sa Diyos ang makakatagpo sa Panginoon. Di ba? Sabi niya, maghanap kayo at kayo ay makakasumpong. Seek and you shall find. Knock and the door shall be opened unto you. Lumapit tayo palagi sa Panginoong Diyos. Hindi lang sa panahon ng pangangailangan, kundi sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, huwag tayong makalimot sa Panginoon. Lagi tayong lumapit sa Kanya. Lagi tayong bumulong sa Kanya. Ibulong natin ang ating pasasalamat, ang ating papurit pagsamba sa Kanya. Ibulong natin na ipinagkakatiwala natin ng lubusan ng ating sarili, ang ating buhay, ang ating pagkatao sa Kanya. So mga kapatid, ito po ang maging panalangin natin sa misang ito at habang kayo ay narito sa dambana ni Padre Pio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tayo po ay magsitayo. Mga kapatid, kalakip ang malalim na pananampalataya sa pangakong kaligtasan ng Diyos. Magsama-sama tayo magpahayag ng ating kahilingan sa Amang Maawain. Buong pagkakaisa tayong lumuhog sa paghingi ng Kanyang mga biyaya. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pangakong kaligtasan ng Diyos ay maitanim ng simbahang katolika sa puso ng mga mananampalataya at magsilbing ilawan nawa ang kanilang pananampalataya sa paghihintay sa pangakong kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon, dinggin mo kami.
upang ang kaligtasang ibinigay ng Diyos sa hinirang na bayan ay patuloy niyang maipagkaloob sa lahat ng bansa sa sanlibutan, at nawa ang mga hinirang na lider ay maging matapat sa kanilang tungkulin na maghasik ng kapayapaan at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kahandaang hinihingi ng Panginoon ay maipakita nating nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, at nawa kasama ang ating pamilya ay magsikap tayong lahat na mapalalim ang ating pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapangyarihang Ama, pag-isahin mo nawa kami at ipagkaloob mo na ang aming pananampalataya ay patuloy na mag-alab sa paghihintay sa mga biyaya magdudulot ng kaligtasan sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating pag-aalay, ikalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, minarapat mong si San Roque maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkaloob mong kami ring pinagkakalooban mo ng pagbabago ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa panagutan, upang magbunga ang bunyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inimin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon naming Santo Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalislisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni na Santo Padre Pio, San Roque at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ngararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang isasambayan ng natitipon sa ngalan ng Panginoon, buong pag-ibig nating awitin ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng sa bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng
pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan tiliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Tayong lahat mga kapatid ay magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito mga kapatid, ang ating Panginoong Heso Kristo, ang kordero ng Diyos, na siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mga palad tayong inaaniyahang tumanggap sa Kaniya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula
isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinalalakas na banal na pakikinabang ay matutunawa kay San Roque para hanapin ikaw lamang at ako'y ng bagong pagkatao sa aming pamumuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo.
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, sila lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan, pagbasa sa misa, pagiging kolektor at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Maraming salamat po. Ikaapat, sa darating na August 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, malugod naming pinagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawaing ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental and eye check-up, and acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Ikalima, may pagpapakumpisal po tayo tuwing araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation mula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at mula 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mangyari po lamang na inyong ilabas ang mga dasalan, imahen at mga rosaryo na inyong pababasbasan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo, O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na mga kapatid ang ating pagdiriwang, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ang pagkaling at habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may harap ng ating simbahan. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.